So yon mga kadaver cats, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, may mga pag-uusapan na naman tayo na showbiz, viral issue, top trending issue, top viral issue, na kung saan ang GMA po ay patuloy pa rin pinagkakakitaan ng TVJ. So alam naman na natin na ang TVJ ay nasa TV5 na po, wala na po sa GMA. Pero bakit mapahanggang ngayon ay pinagkakakitaan at andun pa rin ang mga muka ng Tito Vic and Joey sa kanilang mga platform? No? Ano ba, hindi nyo talaga kaya, no? Hindi nyo talaga kaya na wala ang TVJ sa inyo kasi babagsak talaga ang hanap buhay nyo. At ito ay singit na rin po natin, pagtiyagaan natin to, si Smigol, na kung saan ay nilait-lait po si Nanay Christy Fermin. Alam naman natin si Nanay Christy Fermin, isa po yan sa nagtatanggol sa TVJ. So panahon naman para naman siya po naman yung ipagtanggol natin, mga kadaver cats, no? So syempre, bago natin simulan tong video, ay huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So mga kadaver cats, bago natin simulan yung mga main topic po natin, i-reactionan muna natin saglit to. Itong isang pulis po na nanutok ng barel sa isang siklista. So dito kasi sa video na to ay parang kinakampihan pa ng isang pulis at medyo mataas po ang rangko nitong pulis na to. Kinakampihan niya po si Wilfredo Gonzales. Hindi natin alam kung bakit. Alam nyo naman po yung mga nagba-viral video ngayon, no? Ng mga pulis, mga army na may mga katungkulan sa ating gobyerno na basta-basta na lang pong nanunutok ng baril sa mga katulad natin, na mga mahihirap lamang, no? So ito, reaksyonan natin kung ano yung pwede natin maibigay dito na reaction sa video ito. So ito po. Kumuha ng video, hinamon na rin ni General. Napakabihira, napakabawal kasi sa Anti-Distracted Driving Act na ikaw ay Hawak ng video habang nagdadrive, no? Maliwanag pa sa ilaw ang napansin ng netizens tungkol sa takbo ng kasong ito. Kamakailan nga lang ay sumingaw na ang baho ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales. Masasabing nasa kamay pala niya ang batas noong nasa serbisyo pa ito. Ika nga ng marami, walang sikretong hindi nabubunyag. Dito natin masasabi kung gaano kapangit ang batas sa Pilipinas. Isa pa sa mga napansin ng mga netizen sa source na ito ay may kinakampihan daw si QCPD Director PB Gen Nicolas Torre, ang retiradong pulis, dahil sa paghamon niya sa kumuha ng video. Katakataka raw na bakit kailangan pang hamunin ni General ang kumuha ng video. Pagkus na mag-focus lamang sa ginawa ni Wilfredo, ang retiradong pulis. Sa isang panayam nga ni QCPD Director PB Gen Nicolas Torre, ay hinamon niya rito ang vlogger na naglabas ng kabuuang video sa alitan ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales at ang biker na binatukan at kinasahan niya ng baril. Kinwestiyon din dito ni General Nicolas Torre ang paglabag sa Anti-Distracted Driving Act ng vlogger na nag-post sa video. Ayon dito, ang driver ang may hawak ng kamera. Napakabawal kasi ng Anti-Distracted Driving Act na ikaw ay nagvi-video habang nagdadrive. Dagdag pa nito, gagawin mo lang yan kung may gusto kang makuha na interested ka. Ayon pa rito ay bakit hindi umano nilabas ng vlogger ang simula ng video na iyon. Pakiusap pa nga ni General Torre na sana ilabas ng vlogger ang buong video para umano maging patas ito sa lahat ng nakapanood nito. Natanong nga rito ni Julius kung sakali pang ilabas ng vlogger ang buong video ay may maitutulong ba umano iyon sa kanilang investigasyon. Ani Torre, sana po, at least malalaman natin kung ano talaga yung punot dulo. Ayon naman kay Julius, pero syempre General, alam naman natin na kahit ano pang mangyari before or during, ang nakita natin sa video ay nanakit, may physical injuries na involved at may pagkasa ng baril. Mali na, pilit tinatama, bulok na sistema. Kampi-kampi talaga. Parang may mali palibhasa kasi dating pulis. Okay ha, halata ka masyado chief, gandahan mo pa. Diyos ko, kinakampihan pa. Samantala, nagbitiw na kahapon sa kanyang pwesto si QCPD Director PB Gen Nicolas Torre. Sa gitna ng mga batiko sa pagbibigay umano niya ng espesyal na pagtrato sa dinismiss na pulis na si Wilfredo Gonzales. Si Torre ay nagsumite ng kanyang resignation letter kahapon ng umaga kay Interior Secretary Benhur Abalos.
Philippine National Police Chief General Benjamin Acorde Jr. at National Capital Region Police Office Director Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay Torre, I really regret that deeply. I really apologize to the Filipino people for those actions. Nagbitiw si Torre dahil sa mga komento ng mga netizens na anilay mistulang abogado ni Wilfredo Gonzales si General Torre. Ayon kay General Torre ay ayaw umano niyang makaladkad ang buong organisasyon dahil sa pambabatiko sa kanya. Kaya nagdesisyon na umano siyang bumaba sa kanyang pwesto. Ngunit ayon nga sa Chief PNP, napapaimbestigahan umano niya sa Directorate for Investigation and Detective Management ang nangyaring press conference. Alam niyo, nagtataka lang ako, no, mga Kadabar Cats. Kasi, ba't ganun? Kapag yung mga normal lang na tao, napakadaling imbestigahan, napakadaling matapos ng kaso, no? At hindi na kailangan yung mga ibang ebidensya. Pero kapag may mga katungkulan, lalong-lalo na sa ating gobyerno, yan katulad niyan, isang pulis, ba't parang hirap na hirap ma-aksyonan, hirap na hirap bigyan ng sapat na parusa. Ba't kaya ganun, no? Ba't kaya ganun dito yung batas natin sa Pilipinas, no? Parang, alam niyo yun, parang wala sa hulog, no? Katulad nito, yung sinabi dito ni Sir, yung chief na to, nakalimutan ko yung pangalan, general ba siya o chief? General ata, no? Although tama naman siya na mali nga yung nagbibideo habang nagdadrive. Pero sinabi niya, pwede daw yun kapag may interested na kailangan videoan. Eh bakit hindi ba interested yung yung pagbunot ng baril ni Wilfredo Go? 'Di ba? Minsan kasi kadalasan sa atin kung yung mga mahihirap na iitsapuera sa mga investigasyon, sa pag may mga kaso tayo, baliwala tayo, 'di ba? Hindi ko naman sa nilalahat, no, pero may iilan na ganyan yung nangyayari. Pero kapag mga makapangyarihan na tao, o katulad niyan sa tape INC, ito i-connect ko lang halimbawa ko lang yung sa tape INC versus TBJ. Sa totoo lang po, dapat matagal na pong tapos yung kaso na yan. Sa kadahilanan na tumatagal po yan dahil una pera ang gumagalaw dyan. Tsaka alam naman natin na hindi basta-basta ang alusos. Diba? Pero kung sa mga katulad natin, mga normal, tapos na ho yan. Tapos na ho yung kaso niya. Tapos dito, wala, alam nyo, kahit ilabas yung full video, kasi kung mangyari man yan, na yung full video na yan, bakit may mga CCTV, di ba? Ang pinagtataka ko, nasa highway sila, may mga CCTV, bakit hindi rin may labas-labas yung CCTV na yon? Ba't yung iilan pa lang? No, siguro may rin, tawag dito, may tinatago din or may takot din malaman yung pulis na nanutok ng baril sa ginawa niya sa siklista, baka mas may grabe pa, no? Oo, alam niyo minsan ganyan talaga Ang daming viral ngayon na mga pulis, mga retired pulis, dating pulis ngayon, army ngayon, na mahilig talaga manutok ng baril. Minsan, ewan ko ba, ako kasi tatuusin, never pa akong gumamit ng ganyan, lalo sa pakikipag-away, no? Yung baril na yan. Kasi, hindi ko naman sa sinasabihan na duwag ang ating mga kapulisan, no? Pero para sa akin hindi ko kailangan ng ganyan. Ayoko talaga ng ganyan. Parang hindi siya, hindi ka matatawag na tunay na lalaki kapag nakipag-away ka at ganyan yung gamit mo. Para lang sa akin, sarili kong opinion lang yun, no? So yun, papunta na tayo sa video na kung saan si Nanay Christy Fermin ay nilait-lait ng vlogger na to. Nag-issue machonda na daw, matanda na daw, at bakit daw palaging binubunyi ni Nanay Christy Fermin na malapit na ang suspension ng It's Showtime, at bakit daw parang pinagtatanggol palagi ang MTRCB. Alam nga naman ipagtanggol namin ng It's Showtime. Siyempre MTRCB pagtatanggol namin, tanga. So ito, at panoorin natin. So ito na po yung video, mga Kadabar Cads. Nakita nyo na naman si Smigol, no? Alam nyo, minsan ito na isa lahat ng vlogger na palyada. Ito lang yung pinapatulan ko Kahit paano nakakatuwa lang talaga siya.
Nakakatuwa siya kasi sa puro kabubuhan ng mga pinagsasabi niya sa video niya. Ito, papanoorin natin. Nako, eto totoo Araw-araw na lang talaga sa programa na itong si Christopher Min. Marami na rin nagbubulong sa atin yan. Araw-araw binabanggit niya na kung ay malapit na yung MTRCB verdict laban kina Vice Ganda at kina Ayon Perez. Pati na rin po ng It's Showtime. Madalas niyang banggitin na posibleng kanselasyon, posibleng pagkatanggal ni Vice o ni Ayon ang magiging verdict. Araw-araw yan ilang linggo na gano'n lagi ang binabanggit na lang si Christopher Min. Ano to? Ano nangyari sa'yo, Jonda? Anyway, ako na may matanda na rin, di ba? Pero, come on. Come on, sabi niya. Anyway, siya daw ay matanda. Totoo, mas mukha ka pa talagang mas matanda kay Nanay Christopher Min. Hindi, totoo lang. Real talk tayo. Si Nanay Christopher Min siguro mga nasa 60 na yan or 50. Tapos eto si Smigol, ano na to mga nasa 40 plus, ganon. Pero mukha siyang 132 years old. Tingnan niyo kung sa lightan lang, no? Ito, nagpapakatotoo lang tayo dito hindi sa sip-sip ako kay Nanay Christopher Min, no? At hindi rin naman kami nagkakausap niyan. Pero, kahit kung sa mukha lang nila pagbabasihan mas kaaya-aya at maliwalas po ang mukha or aura ni Nanay Christopher Min kaysa dito sa vlogger ng It's Showtime. Boom! Grabe, no? Kahit alam nyo, ito yung mga vlogger talaga na wala talaga sa ayos. Sino nyo sinabihan niya na ng Jonda o matanda si Nanay Christopher Min, pero yung pinapakita niya wala siyang paggalang sa matanda. Ganyan po kabastos ang vlogger ng It's Showtime, no? Ganyan sila kabastos. Kaya minsan ayaw na namin talaga silang patulang kasi nga panglalait lang yung pinangbabanat nila. So yun, tuloy natin. Kawawa naman to. Sinabi na daw si Labador or nagulat nga si Labador na buhay pa pala daw eto si Christopher Min. Anyway, tama maraming nakakapansin ng mga netizens na matindi niya na ngayon na tirahin ang It's Showtime, pati na rin po sina Vice Ganda at si Ayon. Ano pong meron, Christopher Min? Ano pong nagawa ni Ayon at ni Vice sa inyo? Bakit nagngingit-ngit kayo sa yung matindi yung pag-atake niyo ngayon sa dalawang yan, pati na rin sa It's Showtime? Ano to? At matindi naman po ang inyong papuri, matindi naman po ang inyong pag-angat sa IT ng TVJ. Naku po, halatang-halata na kayo. Katulad ng sinabi ko dati. Ito sabi ng isang netizen. Alam nga naman ni angat ni Nanay Christopher Min ng It's Showtime, may ginawa ngang kabulastugan yan, si Raulo ka. Anong gusto mo? Pagtatanggol namin It's Showtime. Ano bang ginawa ng It's Showtime? Diba? Kabastusan sa harap ng bata. O bakit namin pagtatanggol yun? Sira ulo to, kabubuhan mo kasi wag mo minsan bawas-bawasan mo. Minsan iano mo sa isang taon 1 beses para hindi nakakaumay. Kaso inaraw-araw mo na kada upload mo puro kabubuhan lang yung mo Puro katangahan lang yung kinakalat mo dito sa social media, Smigol Sabihin mo mas mukhang matanda. Mas mukha ka pang matanda kay kay sino tong kasama ni Nanay Christopher Min? Kay Joel ba yan? Si Joel? Yan yung naka-stripe. Si Joel ba to? Nakalimutan ko yung pangalan niya ni nung kasama ni Nanay Christopher Min. Grabe itong makapangluhit. Kala mo naman may tsura mo parang pinagsamang si Makibao at Smigol. Laitan pala gusto mo Ay, anong gusto mo ipagtanggol ni Nanay Christopher Min ang It's Showtime tapos awayin niya ang TVJ? Ba't naman niya aawayin ng TVJ? May ginawa bang masama yun? ang tangan nito. Alam niyo, It's Showtime, ito magpapa-shutdown ng ng noontime show niyo. Yung vlogger na to. Puro kabobohan mga pinagsasabi. Sige, tuloy natin. Sinabi daw ng netizen. Tingnan natin Etong vlogger na to, palagi itong si
ito yung mga sinabi ng netizen, ito daw yung hinanakit ng mga netizen, ito daw yung mga gusto daw mangyari ng mga netizen, pero wala siyang pinapakita. No, may binabasa siya pero wala siyang pinapakita. Unang-una kasi, paano namin masasabi na legit yan, na totoo yung sinasabi mo, wala kang pinapakita. Malay mo, sinulat mo lang yan sa cellphone mo, tapos binasa mo sa amin. Ayun, sige, tuloy natin. Etong si Christy, inaraw-araw na lang niya ang balitang Showtime at MTRCB. 2 linggo na yata niyang sinasabi na malapit na ang verdict ng MTRCB na isususpinde ang It's Showtime, tas biglang pupurihin ang Eat Bulaga sa TV5 or Eat sa TV5. Yun naman talaga Diba? Pipiyok ka. Bumulong sa atin. Na parang Naku, may bumulong daw sa kanya, mga Kadabar Cats. May bumulong sa kanya. Naku po, delikado tong vlogger na to. May bumubulong na sa kanya. Ay naku, It's Showtime, Vice Ganda, yung mga bata nyo. Dalhin nyo na to sa mental hospital. Kakaiba na yung may mga bumubulong na sa kanila. Naku po, patay tayo dyan. Kakaiba pala tong mga nyo, mga vlogger nyo. May kakaibang mga naririnig. Ano niya kaya si si Enteng Kabisote. Oy, baka ito yung maligno sa Enteng Kabisote. O baka ito yung kano kaya to ni Ed Kaluwag. Oy, dapat sinasama to sa kay MJS dapat to. Sinasama sa kay MJS to. Bagay na bagay silang maging tag team ni or maging tandem ni Ed Kaluwag, kasi si Ed Kaluwag may nararamdaman, nakakaiba Eto may bumubulong. Ay naku, bagay na bagay kayo. Masisikat ka pa doon. Masisikat ka pa sa kay MJS. Eto nagjo-joke lang ako, pero kasi alam niyo, totosin ka, puro kabobohan ng pinagsasabihin tong vlogger na to, no? John Dana rin daw siya. Buti alam mo, mas mukha ka pang matanda kay Nanay Christy Fermin Ay, ako. Okay, tuloy natin. Marami daw itong mga vloggers na isang grupo na tinatawag na kuno ay TVJ Defenders. Ano yon? Para saan? Anong dinidepensahan nyo? May kaaway ang TVJ? O sila yung nakaaway? Grabe Isip natin. Oy, hindi ako kasalanan mo yan, hindi mo in-edit video mo, naka-post kahit ulitin natin play natin. Tingnan nyo sanihin to hindi ako may kasalanan yan, ikaw may itsura mo kung Mrs. Migol dyan tapos na-light-lightin mo si Nanay Christy Fermin na John Dana, Majonda. Yung may itsura mo, pagtabi nga natin. Mga Kadabar Cads, kayo humusga kung sino yung totoong Majonda sa kanilang dalawa. Tingnan mo. Tingnan mo si Nanay Christy Fermin, ang liwalas ng mukha, fresh. May ikaw, agnas ka na, Agnas talaga. At yung sinasabi niya na mapatungkol, bakit daw may TVJ Defender, bakit may kaaway ba daw ang TVJ Defender? Ang tanga mo. Ang tanga mo naman. Kaya nga kami nandito para ipagtanggol ang TVJ na malamang may nangaalipusta sa kanila. May nangaaway sa kanila. Kaya pinagtatanggol namin. Ang tanga mo. Katulad mo. Di ba pinagtatanggol mo, It's Showtime? Kaso magkaiba tayo. Ang pinagtatanggol mo, mali, kami katotohanan. Siguro crush niya siguro si Ayon Perez, no? Kaya todo tanggol siya. Baka sakaling makahimas siya ng abs Itsura mo. Pinagsamang Smigol tsaka Makibao. Pero kapag mukha niya si Ping Lacson Ping Lacson talaga. So yun,
Tama na Lait, kawawa na, durog na eh. Durog na nga mukha, dinudurog niyo pa lalo. So mapunta na po tayo sa video na kung saan ang GMA ay patuloy pa rin po daw. Ay, tabi ko lang nga ito, nakakatawa yung mukha mo. Kaya yung GMA po daw ay patuloy pa rin na pinagkakakitaan ang GMA, tama. Ang GMA 7 ay patuloy pa rin pinagkakakitaan ng TVJ. So ano kaya to? Bakit nila patuloy na ginagawa? So ito po at ating panoorin. So yung mga kadabarkads, mga kakwela, ito na po. Ito na po yung video. Ginamit po natin ng video or ito yung reaction na natin na video. AR reaction vlog yan, pa-subscribe, isa rin po yan reactor ng TVJ. So ito po, panoorin natin yung kung saan ay ginagamit pa rin ng GMA 7 or nila Pilipi Gozon, nila Annette Gozon Valdez ang muka ng TVJ para sa kanilang income or sa kanilang para makahatak ng mga viewers pa rin sa GMA. So ito po, panoorin natin. Itong balita po na to ay magugulat po kayo kay Mr. Erpy sa talagang binuko po niya mula po siya sa Ontario, Canada. Ito po ay GMA Pinoy TV po yung nakita niya, pero picture po ng EAT or ng TVJ yung nakalagay. Sabi po dito, September 1 na official TVJ pa rin nasa info ng Itbulaga sa GMA Pinoy TV. Pero napalitan na ng pangalan na Nina Bulutong. Pero picture pa rin po mismo ng TVJ yung nakalagay, pero ang pangalan Bulutong na. So ayan guys, so hindi pa rin po napapalitan yung picture, pero ang... Oo nga, Ayan, ano tong nakalagay? Wait lang guys, GMA Itbulaga, Serious Recording Sketch, Paulo Contis, Albert Sumayan, Buboy Bilar. Oo nga, yung mga pangalan nandito, pero yung picture... Tito Vic and Joey pa rin. Ayan po, kitang-kita nyo mga kadabarkads. So, iangat natin ng konti. Yan. Diba? May kita nyo dito ang mga pangalan ng mga bagong host. Pero yung picture, Tito Vic and Joey pa rin. So, bakit kaya ganun? Anong nangyari sa inyo, GMA? Dumidilim tayo ba tayo? Dumidilim yan. Anong nangyari sa inyo, GMA? Bakit hindi nyo pa rin tumapalit-palitan? O ngayon nyo pinatunayan na malaking kawalan talaga sa inyo ang TVJ. No, kahit mapahanggang ngayon na wala na sila dyan sa inyo, sila pa rin yung nakabalandra pa rin yung mukha nila dyan sa mga TV TV sa GMA for the box nyo. No? So grabe ang tagal na nga naman ito. Ito yung petsa diba? September 1. Bagong-bago lang kahapon. Diba? Upcoming watch. Ito makikita nyo to sa mga halimbawa nanood kayo ng TV sa GMA for the box. Yung mga next na video, ayan po yung makikita nyo, ganun pa rin. Ewan ko ba't hindi pinapalitan ng GMA, dat pinapalitan na nila yan. Hindi naman na nila yung TVJ. Pinagkakakitaan lang nila So tuloy natin. Pangalan na is Bulutong. So, magagamit pa rin po nila yung picture po ng TVJ. Ayan guys, yung isa sa mga patunay, may pa-video pa nga po siya para po pair po sa lahat na makakita. Ayan tinry niya at yan po ang lumabas mula po sa Ontario, Canada. Iba talaga po ang fans ng legit EAT dahil una sa lahat guys, makikita naman natin dito na patuloy pong ginagamit po yung tatlo o yung mukha po ng TVJ para po talagang makahakot po ng viewers. Siguro hindi pa rin po napapalitan until now. September na, 3 buwan na po yung nakakalipas simula po lumisan ang TVJ mismo sa dati nilang tahanan. Pero at the same time, never pa nilang napalitan yung picture po na yon. At exactly, nakita po yon ni Mr. Erpy at sinare niya lang naman po sa social media para aware po yung lahat na hindi pa po napapalitan yung picture ng kanilang website, di ba? Sa kabilang banda, natuwa naman po si Bossing dito po sa anak ni Kuya Ryan dahil sa drawing po niya. At ayan, makikita natin masaya din po si Maine na talagang nakapag-drawing po siya ng buong Legit TV Dabber Cats, di ba? Pinakita natin ito kahapon yung drawing po niya at na-appreciate po ng lahat po EAT Dabber Cats. Sabi po ni user, TVJ
So hindi na natin ituloy no yung hindi natin ituloy yung video ni AR. So eto yan eh. Halos mag-aapat na buwan na po nawala ang TBJ sa GMA7. Alam naman natin po lahat yan, no? Pero bakit hanggang ngayon, TBJ pa rin yung nakabalandra sa kanila, dun sa kanilang program? Bakit hindi nila pinapalitan? Wala na bang pangbayad? Wala na bang pangbayad ng GMA sa IT? Or sa mga kung ano man yung mga pwedeng magpalit niyan? Ayaw nila ilagay dyan si Paolo Conti, si Isko Moreno, si Buboy Villar, o kaya yung Alusos Brothers. Bakit yung bakit yung TBJ pa rin yung nakabalandar niya? Kasi ganito po yan. Iba pa hindi kasi maamin-amin talaga ng GMA7 na kung hindi dahil din sa TV5 or sa TBJ ay hindi sila makakuha ng maraming viewers. Kaya lang naman sila nakakahatak ng maraming viewers kasi nga dahil yan sa TBJ, 'di ba? Kahit yung Itbulaga, kung ibang artista yan, hindi yan sisikat kung hindi dahil sa TBJ. 'Di ba? Kung halimbawa ang nagpauso niyan si Willie Revillame, ang Itbulaga na yan, hindi rin yan sisikat na katulad na kasing sikat ngayon. 'Di ba? Kaya lang naman pumutok yan, nag-boom yan, yung Itbulaga is dahil sa TBJ, dahil mas kilala ang TBJ talaga. 'Di ba? Kaya nga nagtataka ako hanggang ngayon na bakit inaangkin ng TPINC ang titulong Itbulaga ay wala pa naman sila noong mga panahon na yon, may Itbulaga na. 'Di ba? Kung hindi mo siyang damakmak na tulonggis yung mga yan. Dagdagan pa ng mga host na tulonggis. Dagdagan pa ng mga vlogger din. Nagdagdag pa, vlogger pa, tulonggis naman. 'Di ba? Oo. Kaya ngayon, Sir Felipe Gozon, Ma'am Annette Gozon at GMA7, bakit hindi nyo po matanggal-tanggal yung picture or yung mukha ng TBJ dyan? Dapat wala na ho sila dyan. Wala na sila. Sa TV5 na po ang TBJ, pinagkakakitaan nyo pa rin eh. Akala ko ba hindi kawalan sa inyo ang TBJ? Bakit hanggang ngayon magpo-performance na, nandyan pa rin yung picture ng tatlo? Huwag naman ng ganyan. Alam naman po namin na bumagsak talaga ang kita nyo nung nawala ang TBJ dyan sa GMA7. Pero sana naman, respeto naman po sana sa TBJ at respeto po kay Sir Manny B. Pangilinan. Ang may karapatan na maglagay-lagay ng ganyan sa mga program nila, TV5 na lang po. Kasi TV5 po, andun na po ang TBJ, nandun na po sa TV5. Wala na po dyan sa GMA. Kaya dapat tinatanggal nyo yan. Hindi yung ganyan na ano tayo dito, patigasan ng mukha. Naikigaya na rin ba kayo sa Alusos Brothers, sa TPINC na patigasan na lang talaga ng mukha ang labanan? Na kaysyo kahit hindi naman sa kanila ang Itbulaga, pilit nilang pinaglalaban. Na kaysyo yung mga segment dyan, sila daw gumawa. Sila daw ang may-ari, anak ng shit naman no. Nanganganak pala ang shit. Ay, sorry guys. Sorry sa words na yun. No? Pero, nakakainis lang kasi. No? Ang tagal na eh. Mag-aapat ng buwan eh. Magkakalahating taon na eh. Bakit andun na? Magkakalahating taon na ito. Malayo pa pala. 6 months pa lang kalahating taon. Mag-ilang buwan na eh. Pero nandyan pa rin sa sa program nyo ang picture ng TBJ. Tapos ngayon, pag binanat-banatan namin kayo, pag sinisita namin kayo, nagagalit kayo. No, naka-issue ganito ganyan. Tapos bandang uli, tatakot-takutin nyo kami. Ano ba naman yan? Dapat tinatanggal nyo yan. Hindi kasi tama yung ginagawa nyo dyan. Ang pangit ng ganyang gawain. Guys, alam ko mapapanood nyo to. GMA 7, yan. Posibleng hindi kayo nanonood sa amin. No? Alam ko naman nanonood kayo, may GC pa nga kayo eh. So yun, no, sana tanggalin nyo na yan, hindi mo maganda. No, wala na yung TBJ, huwag nyo ng pagkakitaan.
Oo, huwag nyo nang pagkakitaan. At ito, sa lahat ng mga Kadabar Cads, isend nyo po sa amin ng mga TVJ defenders yung mga nakikita nyong mali na ginagawa ng GMA, TPNC or ng fake bulaga. No? Isend nyo po sa amin yan para mabigyan natin ng reaction. No? So yun, hanggang dito na lang tong video na to. Ulitin ko, GMA 7, sana po tanggalin nyo na po yung muka or picture or kung kahit ano pa na may kinalaman sa TVJ dyan sa network nyo. Ang pangit lang po talaga. Kasi ang TVJ ay wala na po sa inyo, nasa TV5 na. Kung sino man yung may karapatan na pwedeng gamitin yung mga ganyan, mga propaganda na ganyan ay TV5 na lang nga po. No, TV5 na lang po ang may kailangan yan na or may karapatan na pwedeng gamitin ng picture ng TVJ, no? Para sa kalaman nyo. So yun, hanggang dito na lang itong video natin mga Kadabar Cads. Mega love shoutout sa lahat ng mga Kadabar Cads. Hindi ko na kayo may isa. Shoutout kila Ate Lalabs Reds Vlog, Ma'am Johaira, Sir RTC, DJ Kyle, Tita Messi, Karen Chismac, Boy Sardinas, Chris Ulo, Jake Magnus, ex-crew, sino to? Si Drew, si Dress ba? Nakalimutan ko lang yung pangalan mo. Siyempre kay RA na nireaction na natin yung video niya. At kay Sir Armin, yan, kay Mama Claire, yan, pa-subscribe yung YouTube channel ng mama ko, Mama Claire TV. Yan, at syempre mega love shoutout sa lahat and happy birthday sa tito ko na si Oslek Gibara, PG, yan, Tito PG, more birthday to kami and God bless, no? At sa lola ko dyan, ingat kayo, miss you na. At sa tita ko, Tita Mai, shoutout. Yan, mega love shoutout sa inyo lahat mga Dabar Cads, hindi ko na kayo maisa-isa, no? So yun, ingat po kayo palagi and God bless, and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po and peace. Bye-bye.